King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1579. Kumuha ng disipolo si Zhao Fang. Napangiti si Song Tinggayo habang pinapanood si Zhao Fang na umalis. Ang kanyang puso ay puno ng kumpiyansa. Ngunit nang tumawid si Zhao Fang sa threshold, isang makapal na violet na enerhiya ang nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan, at ang Heaven Earth Yuan Qi sa silid ay nagsimulang magtagpo sa paligid niya. Ito ay natigilan si Song Tinggayo. Nang siyasatin niya ang pinagmumulan ng enerhiya ni Zhao Fang ngayon, natitiyak niyang 10% lang ng kanyang blue spirit energy ang na-convert sa violet spirit energy. Ngunit ang konsentrasyon ng violet na enerhiya na ipinalabas ni Zhao Fang ay nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 30%, hindi 40%. Ang violet na enerhiya ay lumalapat, at nilamon nito ang paligid ni Zhao Fang na parang fog. Ang kanyang katawan ay naging malabo at misteryoso, at ang pagtingin dito ay magdudulot ng kawalan ng pag-iisip. Nang tumingin si Song Tinggayo sa likuran ni Zhao Fang, nagkaroon siya ng maling akala na nakatingin siya sa isang hindi mailarawang makapangyarihang eksperto. Mabilis niyang nahawakan ang sarili, ngunit nang gawin niya ito, nakita niya ang isang bagay na mas nakakagulat. Ang enerhiya ng violet spirit ni Zhao Fang ay ganap ng dalisay, 100% na-convert. Sa pagpapadala ng kanyang spiritual sense, namutla si Song Tinggayo, halos gumuho ang kanyang isip. Ngayon lang. Anong nangyari? Mahinang ungol ni Song Tinggayo. Sa ilang saglit lang, direktang narating ni Zhao Fang ang Violet Chi Realm. Sinabi lang niya na si Zhao Fang ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 araw upang makalusot kung hindi siya umiinom ng anumang gamot, ngunit kahit na iyon ay labis na pagpapahalaga sa mga kakayahan ni Zhao Fang. Paano niya nalaman na makakalusot si Zhao Fang pagkatapos maglakad ng ilang hakbang? Napahiya at nahihiya si Song Tinggayo. Tumigil ka. Tawag ni Song Tinggayo, namumula ang mukha. Ano ang kailangan mo sa iyong master na ito? Lumingon si Zhao Fang at ngumiti. Ngayon mo lang ba ako ginugulo? Nanlamig ang mga mata ni Song Tinggayo. Sa kanyang pananaw, tiyak na itinatago ni Zhao Fang ang kanyang paglilinang. Kung hindi siya maaaring makalusot sa pamamagitan lamang ng ilang hakbang. Kung bakit hindi niya ito nakita, maaaring ito ay dahil nilinang ni Zhao Fang ang ilang lihim na sining ng pagtatago ng Zhao clan. Hindi maganda ang ugali niya. Kanina, hindi siya gaanong naiinis dahil bata pa lang si Zhao Fang, pero ngayong sigurado na siyang ginagago siya ni Zhao Fang, hindi na niya ito tinuring na parang bata. Ang kanyang galit ay napunta sa kanyang ulo, na nagpapahintulot sa kanyang aktwal na ugali upang ipakita ang kanyang sarili. Tama. Inamin ni Zhao Fang. Dahil sa prangka ni Zhao Fang, nanlaki ang mga mata ni Song Tinggayo, at saglit, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na aaminin lang ito ni Zhao Fang nang hindi nakikipagtalo. Bilang karagdagan, sa kabila ng pagiging isang peak divine transformation, siya ay naloko ng isang 14 na taong gulang. Sino ang maniniwala sa kanya kung sinabi niya ang ganoong bagay? Siyempre, bilang isang prodigy ng Song clan, ayaw niyang ipahayag ang isang nakakahiyang bagay. Kahit anong pandaraya ang pilit mong hilahin, ako ang iyong master. Bibigyan kita ng misyon. Kinuha ni Song Tinggayo ang isang libro mula sa kanyang interspatial dimension at ibinigay ito kay Zhao Fang, at pagkatapos ay pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at malamig na tumitig. Sining na nasa pinakamataas na antas ng espiritu, Yellow Dragon Fist. Napatingin si Zhao Fang sa libro. Sa loob ng 10 araw, linangin ang kasanayang ito sa pakikipaglaban hanggang sa tuktok. Malamig na ungol ni Song Tinggayo. Ang mga kasanayan sa martial arts ay may iba't ibang antas, ngunit dahil lamang sa isang mataas na antas ng kasanayan ay hindi nangangahulugan na ang isa ay maaaring magtagumpay sa isang mababang antas ng kasanayan. Ito ay dahil ang mga kasanayan sa martial arts ay maaaring hatiin sa mga antas ng kasanayan. Basic, minor, major, at peak. Mayroon ding perpektong antas, ngunit ang mga kinakailangan para sa antas na ito ay napakahigpit. Kahit na ang lumikha ng isang kasanayan sa martial arts ay hindi maaaring maabot ang perpektong antas. Hindi basta-basta hahayaan ni Song Tinggayo si Zhao Fang pagkatapos niyang makipaglokohan sa kanya. Gusto niyang bigyan siya ng mahirap na oras.
Ang Yellow Dragon Fist ay hindi ganoon kataas na antas ng isang teknik, ngunit ang paglilinang nito sa tuktok sa loob ng 10 araw ay imposible. Kahit na ang isang Star Origin Realm Prodigy ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 araw. Sa halip na iyon, bakit hindi tayo tumaya? Hawak ang libro, ngumiti si Zhao Feng kay Song Tinggayo. Anong uri ng taya? Naghinala si Song Tinggayo. Para sa ilang kadahilanan, siya ay may masamang pakiramdam, ngunit siya ay isang pinakamataas na eksperto sa Divine Transformation. Paano siya matatakot sa isang lalaki? Mayroon akong martial arts skill na kapareho ng level ng Yellow Dragon Fist. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas mabilis maabot ang peak sa kani-kanilang kakayahan. Ang unang makarating doon ay mananalo. Pinitik ni Zhao Feng ang kanyang palad, inihayag ang libro para sa isang kasanayang tinatawag na Flowing Light Sword. Natigilan si Song Tinggayo, at nahirapan siyang pigilan ang pagnanasang tumawa. Isang Violet Chi Realm lang ang gustong makipag-match sa kanya para makita kung sino ang makakapaglinang ng isang spirit level na skill hanggang sa rurok ng pinakamabilis. Iniisip pa niya kung nasira ang isip ni Zhao Feng. Bilang isang pinakamataas na dalubhasa sa Divine Transformation, wala siyang nilinang kundi ang mga kasanayan sa top class sa antas ng Earth. Ang pag-unawa sa isang spirit level na top class na sining ay talagang napakasimple. Kakailanganin lang niyang basahin ang libro ng isang beses upang magamit ito, at pagkatapos ng pagsasanay ng kaunti pa, maaabot niya ang pinakamataas na antas. Ito ay tiyak na tagumpay. Sige. Hahayaan kitang maranasan ang kakayahan ng iyong master. Sumang-ayon si Song Tinggayo. Maaagaw niya kaagad ang dignidad na ninakaw ni Zhao Feng mula sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanya. Ang mananalo ay ang tunay na master. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. May natural na kailangan na maging isang bagay sa linya para ito ay isang taya. Sige. Sabik si Song Tinggayo na makita si Zhao Feng sa desperadong paghihirap at agad na sumang-ayon. Ito ang kanyang unang disipulo, kaya gusto ni Song Tinggayo na si Zhao Feng ay time na sumunod sa kanya nang walang anumang reklamo. Pagkatapos kunin ang libro ni Zhao Feng, binuksan ito ni Song Tinggayo at iniskan ito gamit ang kanyang spiritual sense. Bagamat hindi siya sanay sa sword arts, kumpiyansa siya na isang beses lang niya kailangang basahin ang libro para magamit ang skill, at ang pag-abot sa peak proficiency ay madali ding magagawa. Ngunit biglang may naramdaman si Song Tingjem na kakaiba kay Zhao Feng. Hindi man lang tinitingnan ni Zhao Feng ang manual para sa Yellow Dragon Fist. Awkwardly lang siyang nakangiti habang pinagmamasdan siya. Bakit hindi mo linangin ang Yellow Dragon Fist? Tanong ni Song Tinggayo. Pakibantayan mong mabuti. Tumawag si Zhao Feng habang humahakbang pasulong. Ang enerhiya ng Violet Spirit ay nagsimulang umikot sa paligid ng kanyang mga kamao, mabilis na nag-transform sa dilaw na liwanag na natatakpan ng enerhiya ng Earth. Boom! Siya ay sumuntok, nagpadala ng isang stream ng dilaw na enerhiya na umaalulong pasulong na parang dragon. 2 beses, 3 beses sumuntok si Zhao Feng. Isang maitim na dilaw na dragon ang pumulupot kay Zhao Feng, parang buhay at nakakatakot. Habang patuloy siyang sumuntok, si Zhao Feng mismo ay tila naging galit na dragon na nagngangalit sa kalangitan. Ang eksibisyon ng unang sining na ito ay parehong maganda at malakas. Si Song Tinggayo ay lubos na nabighani dito. Sa kamay ni Zhao Feng, ang mababang antas na sining ng kamao ay nagtataglay ng napakalaking lakas, at hindi maiwasan ni Song Tinggayo na makaramdam ng paghanga. Biglang naglaho ang lahat ng dagandong at phenomena. Panalo ako. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Nagulat si Song Tinggayo, at pagkatapos ay namutla siya. Ikaw. Manloloko. Dapat ay nilinang mo ang kasanayang ito noon pa. Nanginginig ang buong katawan ni Song Tinggayo, at ang kanyang mukha ay nagulat at nataranta. Iyon lang ang mga salita na naisa-isa niya. Hindi pa man lang napagmasdan ni Zhao Feng ang libro para sa Yellow Dragon Fist ay nagagamit pa rin ito. Bukod dito, malinaw na hindi iyon ang pinakamataas na kasanayan, ngunit perpektong kasanayan. Paano naging posible iyon? Ito ay sobrang walang katotohanan. Kaya, maniniwala lang si Song Tinggayo na nalinang ni Zhao Feng ang kasanayang ito noon. Gayunpaman, kahit na ang Yellow Dragon Fist ay isang mababang antas ng sining, ito ay isang kasanayan ng Song Clan.
Ang Zhao clan ay hindi garantisadong magkakaroon nito. Bukod dito, paano naging posible ang gayong pagkakataon? Ang kasanayang napili niya lamang ay ang kasanayang nalinang ni Zhao Feng noon pa man. Kahit siya ay hindi kumbinsido sa paliwanag na ito. Wala siyang ideya na nabasa ni Zhao Feng, sa isang sulyap lang, ang lahat ng manual ng Yellow Dragon Fist. Bilang creator-level expert, madali niyang makakamit ang perpektong kasanayan sa kasanayang ito. Nanday man ako o hindi, gusto ko lang makita kung aaminin ng mga taga-Song clan ang kanilang pagkatalo. Kung lahat sila ay mga hamak na hindi tumupad sa kanilang mga salita, wala akong masasabi. Si Zhao Feng ay mukhang bahagyang galit habang siya ay sumisigaw. Nanlamig si Song Tinggayo, at habang ang apoy ng galit ay nag-aalab pa rin sa loob niya, wala siyang paraan para maibulalas ang mga ito. Una, ito ang Zhao clan, at ang status ni Zhao Feng ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Pangalawa, tama si Zhao Feng. Sa taya na ito, natalo siya. Mabuti. Ako, si Song Tinggayo, ay handang tanggapin ang aking pagkatalo. Ikaw na ngayon ang aking master, ngunit gusto kong makita kung ano ang maaari mong ituro sa akin. Si Song Tinggayo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay sumuko. Hindi siya maaaring maging isang taong bumalik sa kanyang salita. Tiisin muna niya ang pagsubok na ito at pagkatapos ay mag-iisip ng paraan para harapin ang makulit na batang ito. Naghanda si Song Tinggayo na umalis. Ang alagad na ito ay masunurin. Sumama ka sa iyong master. Tumanggo si Zhao Feng at agad na sinabi. Ikaw. Natigilan ang mga yapot ni Song Tinggayo, at sumabog ang kanyang galit, ngunit ginawa niya ang lahat upang pigilan ang sarili. 2 beses na siyang natalo ngayon, at makita lang si Zhao Feng ay hindi na siya masaya. Gusto lang niyang bumalik para ilabas ang kanyang emosyon at mag-isip ng paraan para harapin ang batang ito, ngunit mukhang walang intensyon si Zhao Feng na palayain siya. Tara na. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay sa likod niya at lumabas. Sumunod si Song Tinggayo, ang kanyang mga mata ay mabangis na nakatitig kay Zhao Feng na parang gusto niya itong lumunin ng buhay. Gayunpaman, unti-unting kumalma si Song Tinggayo. Ngayong naisip niya ang nangyari, natuklasan niya na ang batang ito ay hindi maarap. Habang papaalis sina Zhao Feng at Song Tinggayo, sa isang saradong tirahan sa loob ng ari-arian ng Panginoon ng Lungsod, isang matipunong lalaki na nagpapakita ng dominanteng aura ay nakaupo sa isang nakataas na plataporma, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng bigat sa hangin mismo. Isang anino ang lumitaw sa harap ng lalaki, at pagkatapos ay lumitaw ang isang tao sa loob ng anino. Umalis na si Zhao Feng, kasama si Song Tinggayo. Yumuko ang itim na figure at sinabing, itong Zhao Tianlong, sa ibabaw, kumukuha lang siya ng master para sa kanyang anak, pero sa totoo lang, bodyguard ito. Panuurin ang batang lalaki mula sa mga anino. Kung may pagkakataon, alagaan mo siya. Utos ng dominanteng lalaki. Oo, Vice Patriarch. Nawala ang itim na figure. Zhao Tianlong, wala akong planong gawin sa anak mo, pero itong anak mo, hindi siya simple. Dapat siyang mamatay. Isang mabangis na ngiti ang ipinakita ng dominanteng lalaki. Ang lalaking ito ay ang Vice Patriarch ng Zhao clan, si Zhao Balong. Ang kanyang 3 anak na lalaki ay ilan sa mga pinakamahuhusay na anak ng henerasyong ito. Para sa panganay ni Zhao Tianlong, siya ay may katamtamang talento at malamang na walang anumang malalaking tagumpay. Kung mapupunta ang lahat gaya ng inaasahan, si Zhao Balong ang susunod na patriarch, at kapag naging patriarch na siya, magiging mas madali ang pagiging Panginoon ng lungsod. Nang ipanganak si Zhao Feng, nagsimulang obserbahan siya ni Zhao Balong. Natuklasan niya na hindi niya makita ang kanyang katawan. Ito ay tulad ng isang itim na pool, hindi madaling lumangoy ng malalim at tila napakalalim. Sa madaling salita, nakaramdam siya ng pananakot ni Zhao Feng. Dahil iyon ang kaso, aalisin niya ang banta na ito. Sa labas ng estate ng City Lord, mabilis na natagpuan ni na Zhao Feng at Song Tinggayo si Wu Qingfeng. Master. Si Wu Qingfeng ay may kalmadong ekspresyon. Ang 3 perpektong Soul Origin Purging Pills ay gumaling sa lahat ng mga sugat sa katawan ni Wu Qingfeng. Ito lamang ang nagpapasalamat kay Wu Qingfeng kay Zhao Feng. Bukod dito, kailangan niyang maghayganti at magpakalakas.
Ang pagsunod kay Zhao Fang ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataon na magawa ang mga bagay na ito. Ikaw. Ang Wu Qingfeng ng Azure City Sword Sect. Nagulat si Song Tinggayo. Ang Azure City Sword Sect ay medyo malayo sa lugar na ito, ngunit narinig na ni Song Tinggayo ang pangalan ng taong ito. Ang lalaking ito ay isang mas halimaw na henyo kaysa sa kanya. Narinig niya na ang Azure City Sword Sect ay nagpasya na gawin si Wu Qingfeng bilang susunod na Sect Master, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, isang trahedya ang naganap. Siyempre, hindi ito ang totoong dahilan ng pagkabigla ni Song Tinggayo. Nagulat siya sa katotohanang tinawag ni Wu Qingfeng ang makulit na batang ito na kanyang master. King of Gods, Kabanata 1580. Ang landas ng kaunlaran ni Zhao Fang. Ang pagmamalaki ng Azure City Sword Sect, si Wu Qingfeng, ay talagang tinatawag si Zhao Fang na kanyang master. Gumugulo ang isip ni Song Tinggayo at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Wu Qingfeng. Ako siya. Sumulyap si Wu Qingfeng kay Song Tinggayo at walang pakialam na sumagot. Bagamat si Song Tinggayo ay may disenteng talino at nagtataglay ng isang kakilakilabot na paglilinang, siya ay katanggap-tanggap lamang sa kanyang paningin. Labis na nasaktan si Song Tinggayo sa pagbabalawala nito. Sa kanyang mga mata, hindi man lang siya ikinumpara sa isang batang tulad ni Zhao Fang. Ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang kawalang kasiyahan. Naka-recover na si Wu Qingfeng mula sa kanyang mga sugat, ngunit kailangan pa rin niyang dahan-daang isulong ang kanyang cultivation level. Tulad ni Song Tinggayo, siya ay kasalukuyang nasa pinakamataas na Divine Transformation Realm. Sa mga tuntunin ng lakas, si Wu Qingfeng ay mas malakas, dahil siya ay isang dalubhasa sa Sword Dao. Bukod pa riyan, si Wu Qingfeng ay mayroon ding pangunawa sa isang eksperto sa Imperishable Realm, na wala kay Song Tinggayo. Brat, anong balak mo? Lubhang hindi nasisiyahan, casual na tanong ni Song Tinggayo. Ako ang iyong master. Ganyan ba ang ugali na dapat mong ipakita? Ngumisi si Zhao Fang habang nagtatanong. Si Song Tinggayo ay muling nagalit, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Zhao Fang, hindi niya maipaliwanag na pinili niyang sumuko. Oo, master. Kinagat ni Song Tinggayo ang kanyang mga ngipin at binago ang kanyang tono. Natalo siya sa taya at walang masabi. Bukod dito, mayroong isang eksperto na may pantay na lakas sa tabi ni Zhao Fang na nakikinig sa bawat utos niya. Nasaksihan ni Wu Qingfeng ang lahat at nagulat siya sa kanyang sarili, kaya ang babaeng ito na Divine Transformation Realm ay talagang disipulo niya. Si Wu Qingfeng ay masigurado ngayon na si Zhao Fang ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Ngayon, yayaman na tayo. Tumanggo si Zhao Fang at ngumiti. Magpakayaman. Parehong natigilan sina Song Tinggayo at Wu Qingfeng, hindi masabi kung ano ang iniisip ni Zhao Fang. Siya ang anak ng Panginoon ng lungsod, at ang Zhao clan ang nangibabaw sa South Cloud City. Bakit kailangang kumita ng pera si Zhao Fang? Nagpasya si Wu Qingfeng na tiyak na may mas malalim na kahulugan si Zhao Fang sa likod ng kanyang mga aksyon. Tama. Tara na. Pinangunahan ni Zhao Fang ang daan. Kung gusto niyang magtanim, maabot niya ang tuktok sa napakaliit na oras. Sa kanyang huling buhay, mayroon siyang layunin at palaging nasa panganib, na pinipilit siyang ilagay ang lahat sa paglilinang. Gayunpaman, sa buhay na ito, hindi pinapahalagahan ni Zhao Fang ang paglilinang, at ang paglalakad sa parehong landas ng 2 beses ay masyadong nakakainip. Kaya, nais niyang tahakin ang isa pang landas. Ang landas ng kaunlaran. Ang lakas ay numero 1, ngunit ito ay magiging mas malakas sa kayamanan. At sa isang tiyak na antas ng yaman, maaari ding bumuo ng sarili nilang paksayon. Wu Qingfeng, binibigyan kita ng misyon. Habang naglalakad siya, nagsimulang makipag-usap si Zhao Fang kay Wu Qingfeng. Mangyaring magsalita. Ang mga mata ni Wu Qingfeng ay kumikinang. Plano kong magbukas ng auction house, at ikaw ang papalit sa akin bilang may-ari ng auction house. Dahan-daang inilarawan ni Zhao Fang ang kanyang plano. Ang kanyang unang landas tungo sa kaunlaran ay isang auction house. Si Wu Qingfeng ay napili upang maging susunod na sect master ng Azure City Sword Sect, kaya malamang na siya ay isang disenteng manager. Higit pa rito, si Wu Qingfeng ay pinigilan ng kanyang kontrata para maging ganap sa ilalim ng kanyang panawagan.
Kumunot ang noo ni Wu Qingfeng. Bilang isang dalubhasa sa sword daw, siya ay lubos na nakatuon sa espada, at mayroon din siyang sama ng loob na manirahan. Sabik siyang lumakas, kaya talagang ayaw niyang maging isang auctioneer. Plano mong maghayganti mag-isa. Kapag kumita na ng sapat na pera ang auction house, maaari kang kumuha ng grupo ng mga eksperto, na madaragdagan ang iyong pagkakataon ng matagumpay na paghihiganti. Idinagdag ni Zhao Fang, na nakikitang ayaw ni Wu Qingfeng. Agad na tumira si Wu Qingfeng. Ang paghihiganti ng mag-isa ay talagang napakahirap. Bukod dito, kung mayroon siyang pera, maaari siyang bumili ng maraming mapagkukunan ng paglilinang upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa madaling salita, ang pagbubukas ng isang auction house ay tila hindi sumasalungat sa kanyang tunay na layunin. Ngunit magtatagal ito upang maitatag ang isang auction house. Naisip ni Wu Qingfeng ang isa pang problema. Napakahirap para sa isang maliit na tindahan na bumangon mula sa dilim. Bukod dito, tila pinaplano ni Zhao Fang na kontrolin ang mga bagay mula sa likod ng mga eksena, na nangangahulugang hindi nila magagamit ang pangalan ng Zhao Clan. May plano ako. Diretsyong sabi ni Zhao Fang. Nakita ni Wu Qingfeng na si Zhao Fang ay lubos na nagtitiwala at hindi na nagsalita pa. Mabilis na nakarating ang tatlo sa isa sa mga pinakamataong lugar sa South Cloud City at bumili ng malaking shopfront. Bagamat si Zhao Fang ay anak ng Panginoon ng lungsod, wala siyang maraming origin crystals. Ang pagbayling ito ay kadalasang binayaran ng mga kamakailang pagnanakaw ng magnanakaw na pusa. Meow meow. Ang magnanakaw na pusa ay nagbigay ng nakakalokong ngiti habang nag-high five kay Zhao Fang. Walang imik na tumingin si Song Tinggayo sa batang ito at pusa. Sa binili ng shopfront, mabilis na nag-ayos ang tatlong tao at isang pusa. Gumasto si Zhao Fang ng malaking halaga ng origin crystals para kumuha ng ilang mababang antas na mandirigma. Na-set up ang auction house, at ang pangalan nito ay Star Peak Auction House. Master, nasa atin ang auction house, ngunit tila walang nagbibigay sa atin ng kahit ano para sa auction. Mapanuksong tanong ni Song Tinggayo. May ilang laruan ang master mo dito. Napangiti si Zhao Fang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malaking tumpok ng mga bagay ang lumitaw sa mesa. May mga automaton, gamot, armas, array tool, at ang bawat item ay nasa natitirang antas. Napakarami mong Star Origin Realm at Divine Transformation Realm automaton. At pati na rin ang Soul Origin Purging Pills, Skyblood Fire Spirit Pills, Golden Yang Pills. Agad na namutla si Song Tinggayo habang sinusuri niya ang mga gamit sa gulat. Sigurado na siya ngayon na si Zhao Fang ay hindi isang karaniwang anak. Paano magkakaroon ng napakaraming kayamanan ang isang bata? Kahit na siya ay anak ng Panginoon ng lungsod, si Zhao Fang ay isang teenager lamang. Bakit magbibigay ang Panginoon ng lungsod ng napakaraming mapagkukunan kay Zhao Fang? Ang maingat na inspeksyon ni Song Tinggayo ay nagsiwalat na ang mga automat ay masalimuot na pagkakagawa, kumonsumo ng kaunting enerhiya, at ginawa mula sa mahuhusay na materyales. Tulad ng para sa mga table tasks, ang karamihan ay pinakamataas na kalidad, na may ilang kahit na perpekto. Nagulat din si Wu Qingfeng. Alam niya na si Zhao Fang ay isang pill refining grandmaster, at ang mga table tasks ay malamang na lahat ay napino niya, ngunit siya rin ba ang lumikha ng mga automaton, array, at armas? Walang sinabi si Zhao Fang, inilihim ang kanyang kakayahan. Ang isang auction house ay nakakaakit ng mga tao dahil sa mga bagay na ipapasubasta. Sa pamamagitan ng mga ito, malapit nang sumikat ang ating auction house sa buong South Cloud City. Hindi napigilan ni Wu Qingfeng ang tumawa. Nang maglaon sa araw na iyon, isang malaking karatula ang inilagay sa labas ng bagong bukas na Star Peak Auction House. Nakasulat dito ang mga bagay na isusubasta bukas, ang mga salitang kumikinang na may ginintoang at kaakit-akit na kinang. Ang mga bagay para sa auction ay ang mga bagay na lubhang kailangan ng karamihan ng mga martial artist. Ilang tao kaagad ang nakapansin sa karatula. Bagamat ang ilang mga tao ay hindi naniniwala na ang isang bagong auction house ay magkakaroon ng napakaraming kayamanan, mas mabuting malinlang kaysa mawalan ng pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang makakaalam ng bagong auction house na ito, na binabawasan ang bilang ng mga posibleng kakompetensya.
Kinabukasan, sinimulan ng Star Peak Auction House ang una nitong auction. Hindi gaanong mga tao ang dumating, ngunit ang auction ay natuloy ng maayos. Noong araw ding iyon, nagsimulang kumalat ang pangalan ng Star Peak Auction House. Pagkatapos ng lahat, ang kalidad ng mga kayamanan ay mataas, at ang presyo ay mababa. Sa ikatlong araw, buong kapasidad ang Star Peak Auction House. Sa ika-4 na araw, ito ay sobra sa kapasidad. Ang pambihira ng mga item sa Star Peak Auction House ay medyo bumaba, ngunit dahil ang reputasyon nito ay nagawa na, wala itong gaanong epekto. Sa napakagandang reputasyon nito, mas maraming tao ang handang ilagay ang kanilang mga item para sa auction. Pagkatapos ng lahat, kung mas maraming mga bidder, mas mataas ang huling presyo. Sina Wu Qingfeng at Song Tinggayo ay nasa sabik na makita ang kasikatan ng auction house. Pumirma sila ng kontrata kay Zhao Feng na nagbigay sa kanila ng porsyento ng kita para sa auction house. Natural na tuwang-tuwa sila nang makitang matagumpay ang auction house. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kakaiba si Wu Qingfeng at tumalikod upang umalis. Sa isang nakatagong silid sa likod ng bahay ng auction. Para sa iyo ito. Ito ay para kina Song Tinggayo at Wu Qingfeng. At ito ay akin. Hinahati ni Zhao Feng ang kita. Miyaw-miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila hindi nasisiyahan, sa paniniwalang si Zhao Feng ay masyadong sakam. Pagkatapos ng lahat, ang magnanakaw na pusa ay nagbigay ng halos lahat ng panimulang kapital. Madilim sa labas ng silid, at sa dilim na ito, isang anino ang lumitaw. Ito ang assassin na ipinadala ni Zhao Balong, isang pinakamataas na eksperto sa Divine Transformation Realm, higit pa sa sapat para pumatay ng isang eksperto sa 3Chi Realm. Ang batang ito ay hindi simple. Bulong ng figure sa sarili. Si Zhao Feng ay palaging sinasamahan ni na Song Tinggayo at Wu Qingfeng, kaya napilitan siyang manood mula sa malayo. Bilang resulta, hindi niya natutunan ang anumang bagay sa masyadong maraming detalye, ngunit unti-unti niyang natukoy na si Zhao Feng ay napakakakaiba. Mas naging interesado pa siya sa kabataang ito. Kaya, binalak niyang hulihin si Zhao Feng, hanapin ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay patayin siya. Pagkatapos ng maraming araw ng pagmamasid, sa wakas ay nakuha niya ang isang sandali nang wala sina Wu Qingfeng at Song Tinggayo upang makalapit kay Zhao Feng at simulan ang kanyang operasyon. Hahaha, brat, narito na ang araw ng iyong kamatayan. Ang anino ay lumundag pasulong, kumukuha ng hugis ng isang itim na figure na may madilim na kulay abong sandang na naglalabas ng nakamamatay na ginaw. Swish! Ang itim na figure ay bumaril sa silid at sumugod kay Zhao Feng. Sa wakas nagpakita ka na rin. Biglang itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo at ngumiti. Ang ngiting ito ay tila kakaibang nakakatakot sa napakaitim na lalaki. Nang makita niyang ang magnanakaw na pusa ay nagbibigay ng parehong nakakatakot na ngiti, nakaramdam siya ng masamang pag-iisip. Ang dalubhasa sa 3Chi Realm na ito at ang pasang ito ay hindi nakaramdam ng takot o gulat nang makaharap ang isang assassin ng Divine Transformation Realm. Sa katunayan, ngumiti sila na para bang alam nila ang presensya niya sa buong pagkakataon. Ngunit paano iyon? Ang batang lalaki at pasang ito ay hindi kailanman maaaring makaramdam sa kanya, at kahit na naramdaman nila, ano ang ibig sabihin ng mga ito upang makatakas sa kanyang pagkakahawak. Biglang namula ang mga mata ng isang kahoy na pupe sa sulok ng silid. Ikanaway ng pupe ang kamay nito, nagpapadala ng makapal na puting sinag ng liwanag pasulong. Bago pa makapag-react ang itim na lalaki, nasa harapan na niya ang sinag. Ang puting sinag ng liwanag na ito ay walang gaanong kapangyarihan, ngunit nang mahawakan nito ang lalaki, ito ay sumabog sa isang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng bagay, isang puting globo na tumupok sa lahat. Ang Perishable Realm. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa gulat at takot nang mawala ang kanyang katawan. Si Zhao Feng ay kumita ng malaking pera kamakailan, na nagpapahintulot sa kanya na bumili ng mahahalagang materyales. Ang wooden puppet na ito ay isang Imperishable Realm automat na ginawa niya kamakailan. Sa sandaling ito, tinulak ni Wu Qingfeng ang pinto. Gulat na gulat niyang pinagmamasdan ang katawan ng itim na lalaki na nilamon ng puting globo, at pagkatapos ay naglaho ang puting globo. Nahuli si Qingfeng para protektahan si Master.
Master, patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Wu Qingfeng at yumuko. Patay na ang lalaki sa sandaling pumasok siya, ngunit naramdaman pa rin niya na ang assassin ay isa ring pinakadakilang eksperto sa divine transformation. Dahil siya ay isang assassin na bihasa sa pagtatago, ang dami ng kapangyarihan na maaari niyang ilabas ng sabay-sabay ay marahil ay isang bagay na kahit si Wu Qingfeng ay hindi kayang pantayan. Ngunit ang isang ekspertong tulad nito ay agad pa ring napatay. Hindi niya nakitang kumilos si Zhao Fang, kaya hindi niya alam kung paano namatay ang pinakamataas na divine transformation assassin na ito. Pwede ka nang bumalik. Mag-effort ka lang sa trabaho mo para makabawi sa akin. Utos ni Zhao Fang. Pagkatapos ay itinapon niya ang dalawang interspatial na dimensyon. Ito ang mga hati mo at ni Song Tinggayo. Maraming salamat, Master. Si Wu Qingfeng, ang paggalang sa kanyang mukha at pagkagulat sa kanyang puso, ay dahan-daang umatras. King of Gods, Kabanata 1581. Krisis ng Clan. Sa isang madilim na tirahan sa loob ng ari-arian ng Panginoon ng Lungsod, biglang iminulat ni Zhao Balong ang kanyang mga mata. Patay. Ang assassin na pinadala niya para patayin si Zhao Fang ay talagang namatay na. Kahit na walang ingat na inilantad ng assassin ang kanyang sarili, si Song Tinggayo lang ang nasa tabi ni Zhao Fang. Walang dahilan para mamatay siya. Ngunit ngayong patay na ang assassin, mahihirapan si Zhao Balong na alamin kung paano eksaktong pinatay ang assassin. Nakakalungkot na mawala ang napakagandang piraso. Nanlamig ang mukha ni Zhao Balong. Ang pinakamataas na eksperto sa Divine Transformation Realm ay napakahalaga sa Zhao Clan. Ibinigay ni Zhao Balong ang sisi para dito kay Zhao Fang, at determinado siyang ayusin ang mga account balang araw. Makalipas ang mahabang panahon, ngumiti siya ng malupit. Hindi magtatagal hanggang ako, si Zhao Balong, ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa buong Zhao Clan. Lumipas ang isang taon sa isang kisap mata. Isang araw, pumunta si Song Tinggayo sa Zhao Clan at umalis kasama si Zhao Fang. Parang hindi lang nagustuhan ni Fengger ang dati niyang master. Si Fengger ay mas masipag ngayon. Nakita ni Zhao Tianlong ang lahat at nagbigay ng nakakagaan ng ngiti. Si Zhao Fang ay bihirang magtanim noon, ngunit mula nang dumating si Song Tinggayo, si Zhao Fang ay madalas na sama-sama sa kanya upang magtanim. Ngunit walang ideya si Zhao Tianlong na si Song Tinggayo ay ginawang disipulo ni Zhao Fang at ang lahat ng ito ay isang gawa. Sino ka lang? Tanong ni Song Tinggayo nang makaalis na sila sa estate ng City Lord. Tiyak na hindi ordinaryong bata si Zhao Fang, at nagawa pa niyang itago ang lahat ng galaw niya sa kanyang mga magulang. Kahit na ang Panginoon ng Lungsod, si Zhao Tianlong, ay walang naramdaman. Ako ang iyong master. Malakas na pahayag ni Zhao Fang. Agad na nagdikit ang ngipin ni Song Tinggayo. Nabigo siyang gumawa ng anuman kay Zhao Fang sa isang taon na ito. Sa kabaligtaran, siya ay dumanas ng pag-urong pagkatapos ng pag-urong. Siyempre, dahil handa si Song Tinggayo na gumugol ng oras kasama si Zhao Fang, kumita siya ng disenteng halaga. Bukod dito, iniisip ni Zhao Fang ang pagbubukas ng mga branch store, at habang ang negosyo ay lalong umuunlad, hindi handang saktan ni Song Tinggayo si Zhao Fang. Dumating sila sa Star Peak Auction House, kung saan nagpapatuloy ang mga auction sa maayos na paraan. Ngayong mayroon na siyang puhunan, kumuha si Zhao Fang ng ilang eksperto para magpatakbo ng auction house, na ang tanging tungkulin niya ay kunin ang pera. Gayunpaman, para matiyak na tumaas lang ang negosyo ng Star Peak Auction House, kukuha si Zhao Fang ng ilan sa mga mahuhusay na produkto na personal niyang ginawa sa ilang partikular na pagitan at ilalagay ang mga ito para sa auction. Hindi nagtagal ay natapos na ang auction, at nagsimulang dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga nakaimpake na tao. Nagtipon sa conference hall ang mga upper echelon na miyembro ng Star Peak Auction House. Sa ibabaw, ang boss ng Star Peak Auction House ay si Wu Qingfeng, na si Song Tinggayo ang kanyang deputy. Ang iba pang matatandang naruroon ay ang mga miyembro ng upper echelon na responsable sa iba't ibang aspeto. Ang ating auction house ay may napakagandang reputasyon, ngunit kung gusto nating lumaki, kailangan nating palawakin. May mga mungkahi ba kayo? Tanong ni Wu Qingfeng. Ang mga miyembro ng upper echelon ay pawang mga napakaraming tao, at may ilan na partikular na inatasan sa pangangalap ng impormasyon. Naniniwala ang matandang ito na,
Kung gusto ng Star Peak Auction House na palawakin, ang Sun Harbor City ang pinakamagandang lokasyon. Tumayo ang isang matanda. Nakasuot siya ng violet na damit na may gintong berda. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at pagmamataas. Brother Lee, bakit ganon? Narinig ko na ang Sun Harbor City ay medyo katamtaman pagdating sa mga pangunahing lungsod, at ang Liu Clan na kumokontrol dito ay mas mababa kaysa sa Zhao Clan ng South Cloud City. Hindi ba iyon ang kaso? Tanong agad ng isang maikling matanda. Ang kanilang kapalaran ay nakatali sa wax at wane ng Star Peak Auction House, kaya lahat sila ay labis na nag-aalala. Ang iba ay lahat ay tumingin sa naka-violet na matanda. Ang Sun Harbor City ay talagang hindi ganoon kayaman, at medyo malayo rin ito sa South Cloud City. Walang nakakaintindi sa inyo. Kahit na ang Sun Harbor City ay hindi kasing unlad at ang Liu Clan na kumokontrol dito ay hindi ganoon kalakas, ang ibang clan sa Sun Harbor City ay kamakailan lamang ay gumagawa ng pangalan para sa sarili nito. Matamis na ngumiti si Elderly. Bigyan mo kami ng ilang karagdagang detalye. Sabi ng isa pa sa mga miyembro ng upper echelon. Bukod sa kumokontrol na paksayon, ang isang pangunahing lungsod ay karaniwang may iba pang paksayon, at ang Liu Clan ng Sun Harbor City ay pangalawa sa kapangyarihan sa Liu Clan. Higit sa lahat, 2 henyong anak na babae ang isinilang sa Liu Clan, parehong walang katulad na kagandahan at napakahusay na talento. Naging sanhi ito ng marami sa mga kalapit na malalaking angkan at paksayon na dumating na may mga panukalang kasal. Sabay-sabay na ipinaliwanag ni Elderly ang lahat. Narinig din ng matandang ito ang bagay na ito. Narinig ko na kahit ang maharlikang sambahayan ng Ashernet Kingdom ay gumagawa ng ilang hakbang. Nagsimulang mag-usap ang mga miyembro ng upper echelon. Kung kahit ang maharlikang sambahayan ay napansin, ang 2 babaeng ito ng Liu Clan ay malinaw na kakaiba. Si Zhao Fang ay nakatayo sa gilid, walang iniisip habang hinihintay niya ang komperensya hanggang sa katapusan. Wala siyang gaanong interes sa 2 henyong babaeng ito ng Liu Clan. Ang presensya ng 2 henyong babaeng ito ay lubos na nagpalakas sa bilang ng mga taong dumadaan sa Sun Harbor City, at karamihan sa kanila ay mga maharlika at mga ginoo. Talagang ito ang perpektong lugar para sa isang sangay ng aming Star Peak Auction House. Hana, sinong mag-aakala na 2 babae ang makakapagpabago ng kapalaran ng Sun Harbor City? Nabalitaan ko na ang isa sa kanila ay sobrang galing sa Destiny daw. Kapag nag-mature na siya, siguradong magkakaroon siya ng kakaibang career. Nagpatuloy ang pag-uusap sa conference hall, ngunit maliwanag na napagpasyahan na ang lokasyon ng bagong sangay. Sa sandaling ito, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Destiny daw. Sina Zhao Yufei at Liu Qingxin ay muling nagkatawang tao sa lugar, at ngayon, 2 babaeng henyo ang lumitaw, at isa sa kanila ay bihasa pa sa Destiny daw. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga pahiwatig na ito, tiyak na sigurado si Zhao Fang. Sige, gawin natin itong Sun Harbor City. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang mapangiti. Sa gilid, nakasimangot si Elderly at sumulyap kay Zhao Fang. Ito ay isang komperensya ng mga miyembro ng upper echelon ng Star Peak Auction House, ngunit sa bawat pagkakataon, ang batang ito ay naruroon. Gayunpaman, si Song Tinggayo ay isa sa mga big boss ng auction house. Kung ipipilit niyang dalhin ang kanyang alagad, walang magagawa ang iba. Bukod dito, binigyan din ni Wu Qingfeng ang kanyang pahintulot. Song Tinggayo, sa susunod, hintayin mo ang iyong alagad sa labas. Ito ay isang lihim na komperensya. Malamig na ungol ni Elderly. Siya ay may mas mataas na katayuan sa mga miyembro ng upper echelon, at ngayong nakapagbigay na siya ng ganoong mahalagang impormasyon, ang kanyang kumpiyansa ay lumaki ng husto kaya gusto niyang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan kay Song Tinggayo. Ngunit katatapos lang magsalita ni Elderly nang may some index na enerhiya sa secret hall. Ito ay isang nakakapigil at mapang-ipang enerhiya na nag-iwan ng matinding sakit sa kaluluwa ng isang tao. Ito. Gulat na tiningnan ni Elderly si Wu Qingfeng. Ang pressure na ito ay inilabas ni Wu Qingfeng. Si Wu Qingfeng ay muling nakapasok sa Imperishable Realm, at ang kanyang cultivation ay higit na nalampasan ang lahat ng naruroon. Bawal banggitin muli ang bagay na ito. Malamig na sabi ni Wu Qingfeng.
Nang dumaan ang matalim niyang mga mata kay Elderly, naramdaman ni Elderly na parang isang invisible na espada ang bumulusok sa kanyang puso. Oo. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod, tumanggo si Elderly. Hindi niya akalain na ang kanyang mga salita ay mag-uudyok ng ganoong kawalang kasiyahan mula kay Wu Qingfeng, at sa tabi niya, si Song Tinggayo ay tila walang pakialam. At nang makita niya ang walang pakialam na tingin sa mukha ni Zhao Feng, lalo siyang nataranta. Ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Ang iba ay naging mas maingat at curious din tungkol kay Zhao Feng. Ilang sandali pa, natapos na ang conference. Napagpasyahan na ang bagong sangay ay nasa Sun Harbor City. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Qingfeng, plano kong personal na maglakbay sa Sun Harbor City. Mahigpit na sabi ni Zhao Feng. Malalaman lamang niya kung ang dalawang henyong babaeng iyon ng Sun Harbor City ay sina Zhao Yufei at Liu Qingxen sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang sarili. Ang dalawang batang babae ay hindi pa nakakabawi ng kanilang mga alaala, at ang mga bagay ay hindi mangyayari kung ang ilang eksperto, marangal, o kahit na maharlika, ay unang makakarating sa kanila. Master, nagpaplano ka ba? Sinisiyasat ni Wu Qingfeng. Titingnan ko, at baka mag-propose pa ako. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, ang auction house ay gumawa sa kanya ng isang maayos na halaga, kung hindi man ay hindi siya magkakaroon ng pera para sa isang regalo sa kasal. Ano? Nalaglag ang panga ni Wu Qingfeng habang siya ay nanlamig sa kinatatayuan. Si Zhao Feng ay palaging isang hindi maarok at mahiwagang eksperto sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magiging interesado siya sa dalawang babaeng henyo, hanggang sa mag-isip pa siya ng proposal. Bumalik si Zhao Feng sa ari-arian ng Panginoon ng lungsod sa hapon. Napansin niya agad na may mali. Ang bilang ng mga ekspertong aura sa estate ay malinaw na nabawasan, at ang kanyang ama ay wala. Sa pagbabalik sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, nakita niya ang matandang Katie Wala, isang mabait na elder na may goatee. Steward, nasaan ang tatay ko? Tanong ni Zhao Feng. Pumunta ang master sa Bloodfin Sect. Narinig ko na ang Bloodfin Sect ay nagpaplanong makipagkasundo sa South Cloud City. Agad na sagot ng matandang Katie Wala. Ang Bloodfin Sect ay isang paksayon ng evil daw malapit sa South Cloud City. Ito ay may pantay na kapangyarihan sa South Cloud City, at ang dalawa ay naging magkaaway sa loob ng 1,000 taon na ngayon. Kung hindi dahil ang dalawang paksayon na ito ay nagsusuot sa isa't isa, sila ay magiging pareho ng mas makapangyarihan sa ngayon. Bago umalis, hiniling sa akin ng master na ipaalam sa young master ang isang bagay. Lumapit ang matandang Katie Wala kay Zhao Feng at bumulong sa kanyang tainga. Sabi ng master. Ngunit bago pa man matapos magsalita ang matandang Katie Wala, bumulusok ang kanyang bibig sa isang masama at mayabang na ngiti. Ang enerhiya ay natipon sa kanyang kanang kamay sa isang matalim na talam na kanyang itinulak pasulong. Biglang nanginig at nanlamig ang katawan ng matanda. Sa ilang mga punto, gumawa si Zhao Feng ng isang maliit na espada na natatakpan ng mga pulang ugat. Ang espadang ito ay nasaksak na sa dibdib ng matandang Katie Wala. Heaven level top class. Ang katawan ng matandang Katie Wala ay nagsimulang matuyo habang ang kanyang dugo at enerhiya ay naubos, na naiwan lamang ang isang tumpok ng mga buto. Ang matandang tagapangasiwa ay isang paunang level na eksperto sa Divine Transformation Realm, habang kahit na ang mga eksperto sa Imperishable Realm ay hindi nagtataglay ng mga nangungunang klase ng armas sa Heaven level. Kahit na hindi ginamit ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng espadang ito, ang likas na talas at kakayahan ng espada ay sapat na upang agad na mapatay ang matandang Katie Wala. Tulad ng inaasahan, may nangyari. Napabuntong hininga si Zhao Feng. May kakaiba siyang naramdaman sa hangin nang pumasok siya sa estate ng Panginoon ng lungsod. Sa sandaling ito, parang may nagpadala ng utos, sumabog ang malalakas na aura at layunin ng pagpatay mula sa iba't ibang bahagi ng estate. Nagsimulang tumaas ang mga hiyawan at amoy ng dugo mula sa iba't ibang lugar. Nagsimulang manginig ang buong ari-arian habang naganap ang labanan. Zhao Balong, ano ang ibig sabihin nito? Isang matunog na boses ang nagmula sa ipinagbabawal na lupa sa likod ng ari-arian, at pagkatapos ay isang puting bahid ng liwanag ang lumipad.
Ito ay naging isang puting buhok na matanda na galit na nakatingin sa isang bahagi ng estate. Grand Elder. Grand Elder, ang mga miyembro ng clan ay nagsimula ng isang pag-aalsa. Maraming sigaw ang nagmula sa loob ng estate. Ang biglaang pag-atake ng mga taong ito ay nahuli sa Zhao clan na hindi nakabantay. Hahaha, matandang tanga, akin ang Zhao clan. Lumabas si Zhao Balong mula sa isang dark golden na palasyo, na naglalabas ng dominanteng aura. May halong aura na ito ay isang nakakapanghinayang enerhiya. Nakikipagsabuatan ka sa Bloodfiend sect. Napanguso ang Grand Elder habang malakas na nag-aakusa. Huli mo nang naintindihan. Tawa ng tawa si Zhao Balong. Ang isang kulay dugo na hadlang ay biglang lumitaw sa paligid ng estate, na natatakpan ng iba't ibang masama at nakakatakot na mga pattern. Ang matandang ito ay unang papatayin ang taksil na ito. Ang Grand Elder ay sumugod, isang malawak na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Si Zhao Balong ay lumutang lamang sa hangin, na lubos na hindi nababagabag. O hindi. Ang Grand Elder ay biglang nakaramdam ng panganib at nagmamadaling umatras. Boom! Bang! Isang mabagsik na ulo ng multo na kulay dugo ang lumabas sa tirahan ni Zhao Balong, humahagulgol habang sumusugod ito sa Grand Elder. Ang ulo ng multo ay gumalaw ng napakabilis, at ang Grand Elder ay walang oras para umiwas, dahilan upang makagat ang isang braso nito. Agad na pinutol ng Grand Elder ang kanyang braso, ang kanyang mukha ay tumigas ng may determinasyon. Bilang isang eksperto sa Imperishable Realm, mabilis niyang maibabalik ang alinman sa mga nawala niyang bahagi ng katawan, ngunit natuklasan niya na malaking halaga ng kanyang enerhiya ang naubos din. Swish! Isang mukhang demonyong elder na may suot na kulay dugong damit ang lumipad palabas ng tirahan ni Zhao Balong at tumawa ng masama. Nagkita tayong muli. Blood Spirit. Nagdilim ang mga mata ng Grand Elder at nagsimulang mamunga na may layuning pumatay.